Good afternoon sa lahat. So mayroon na naman akong share sa inyo bagong panaginip. Kaninang umaga nanaginip ako, umakyat ako sa ibabaw ng bundok. Nung ako ay balak ko sana na magbabawas. So nandun ako sa ibabaw ng bundok. Hindi ko lang hindi ko lang alam kung saan itong bundok na to. Pero ako ay nakarating sa Davao City. Doon sa bundok na yan ay itong Mount Apo. So nakita ko na naman ang mayroong bulkan na sasabog sa bansang Pilipinas. Ito ay Mount Apo. So sakto nandun ako sa ibabaw. Tapos nakita ko yung pag-crack ng bulkan, yung bundok na yan. So lumalabas ang asupre. At ito ay nagkaroon ng lindol na malakas. Ito ay magkakaroon ng palatandaan na mag-erupt ang bulkan na yan. So dali-dali ako na makababa sa bundok. So sabi ko sa mga tao, mag-ingat kayo kasi itong bundok na yan ay sasabog yan. So mahaba ang bundok na yan, mahaba. So yung bulkan na yan ay malawak pa lang kanyang sakop. So ito ay sasabog. Year 2026 ito na puputok. Kung hindi man year 2026, basta sa panaginip, katulad ng nanaginip ako na sunog sa Nelson, nangyari ang aking panaginip 2024. Nagkaroon ng sunog year 2026, so 24, 25, 26, so mga 2 years. So hindi ko lang alam itong bundok na to, kung ito ba'y Mount Apo, pero kasi nasa Davao kasi ako eh. Or either ito ay Mount Matutum. Pero yung bundok na yan ay nakapaligid tubig. Tubig siya na hindi naman tubig talaga, malayo pa sa dagat. Pero tanaw mo yung dagat nung umakyat ako sa bundok na yun. Ito ay bulkan kasi may asupre ako nakita eh. At saka ito ay nag-crack ang ibabaw ng bulkan. Ibabaw ng bundok. Ito ay nagkaroon ng malakas na lindol kaya daldali ako na bumaba. Sabi ko ito ay sasabog ano man ang oras at magkakaroon ng malakas na lindol. So ito naman ang panibago kong nakita. At hindi lamang yan, mayroon din magaganap na malaking pagbabaha. Baka ito ay sanhi ng landslide. Sanhi ito ng malakas na ulan, magkaroon ng landslide. Dahil yung daan ay natabunan ng mga putik. So hindi ko lang mabigay sa inyo exact details kung saan na lugar ito. Kasi wala naman ibang na nakapalibot, puro bundok. Kung either ito ay mangyari sa New Zealand or dito sa Pilipinas. So yan kasi nakita ko sa aking panaginip kaninang umaga. So hindi ko lang alam kung totoong mangyari ito or this year or next year pa.
So ganun pa rin ang mga sa aking vibration, ay talagang matuloy talaga ang gira ng Iran at saka Amerika at saka Middle East, ay yung Israel. So hindi lamang yung na yan, yung bansang Iran. Ganon din, meron din gira na namumuong sa Greenland. Ang Greenland ngayon ay naggwardya na yung mga NATO allies. So dahil ang balak ni Trump na kukunin ni Trump ang Greenland para hindi ito ay masakop ng Russia at saka China, at saka Iran at saka North Korea. So parang nililihis lang nila ang mga tao, nililihis nila yung gulo. Sabi ko sa inyo, ito ay Iran, Middle East, magkakakalapot ang away dyan. Ganon din dito sa Greenland, ay namumuong ang tensyon. Nagbabala naman na itong Russia kung kukunin ng Amerika ang Greenland. Ito ay tutunawin lang nila ang Amerika. Yun ang sabi ng Russia. So hindi natin alam kung anong mga mangyayari sa itong taon na to. At ganon din dito sa China, mayroon na detect na parang pinapapalibutan nila yung West Philippine Sea. Yung parang ginagawa ng China, hindi ko lang alam kung anong klaseng strategic ito. At itong North Korea ay nanganganib ngayon sa kanilang population, 25 million na kasi. So maraming namamatay na mga lalaki sa digmaan sa tulong nila sa Russia. At mayroon pang ang North Korea ay balak din na makipaggira sa Amerika. So kapag ginawa ng ng North Korea, may posibilidad madadamay din tayo dyan kasi malapit tayo sa bansa ng North Korea. Tsaka yung South Korea ay malapit din. So ngayon ay biglang tumahimik ngayon ang tensyon sa Taiwan, China, tsaka Japan at tsaka Pilipinas. Pero parang nililihis lang nila yan, ang mga gulo, para at least mahirapan ang Amerika. Pero ganun pa man ay nakahanda na yung Amerika kung sakali na mangyari man ang gulo. So ngayon marami nang patay sa Iran dahil sa mga protesta at laban sa Islamic regime. Dahil kung mapabagsak itong Islamic regime, ito ay mag-twist. Magkakaroon ng panibagong government ang Iran. So babalik sa democracy. Hindi na yung Islamic regime. Kasi ito, pag nagkagulo na ngayon, mga Iranian people versus Islamic regime. Pero yung presidente ng Iran ay tumakas na papunta sa Russia. Pumunta ngayon sa Russia ang presidente ng Iran. So hindi ko lang alam kung ito ba ay kaya naghahanda ang Amerika sa buong Middle East. At saka itong Israel, ganun din, nilalabas na nila yung mga Iron Dome at saka yung mga bagong nila armas. At ganun din ang Amerika. So hindi lamang ang Amerika ang nagbabala, maraming bansa ang pinapauwi na ng kanilang mga netizen or citizen nila sa kanilang bansa. Lalo na yung China, lalo na yung basta iba-ibang bansa. Pinapull out nila yung kanilang mga tao. Kasi ito ay magkakaroon talaga ng malaking gira sa Middle East ulit. Kung mas
sobra ang year 2025, ito ay 2026, ay malala pang gira na mangyari sa Middle East. At hindi lamang yan, kasi paghandaan din natin ang pag-collapse ng mga oil, gasolina. So lahat na bansa ito, lahat na may airbase ng Amerika ay gigirahin nila ng Iran ang airbase ng Amerika. So wala pa natapos ang 48 hours, hindi ko alam kung kailan masimula. So hindi lamang ang airbase, once na ganon din ang Saudi, alam ng Saudi rin, tinibrihan ng Amerika na wag na masyadong malaking ibabagsak nila ng mga missiles sa Iran. Yung mild lang daw. Dahil ito ay tulong dahil ang China, Russia at North Korea ay full support sa Iran. So bakit nung unang digmaan hindi sila nag-full support sa Iran? Ganon din kung kaalyado nila ang Venezuela, bakit hindi sila nag-full support sa response sa Amerika? So patuloy pa rin ang magaganap ang digmaan year 2026. Simula. Sabi ko sa inyo, upward 2025, 26, 27, 28. So hindi lamang lang iyan ang paghandaan natin. Ganon pa rin ang mga prediction, mga babala ko ng year 2025, mga lindol, bagyo, baha, sunog. Ngayon panibagong bagyo na naman, bagyong Ada. Buti lang hindi pumasok sa kanupaan ng Pilipinas. Malakas na bagyo ito, madalang malakas na ulan. Ang Catanduanes ang lubog sa baha ngayon. At hindi lamang yan ang paghandaan natin. Dahil sa nakita ko sa aking panaginip, landslide. At saka kung hindi ito ulan na cause ng ulan, baha, ito ay cause ng tsunami. Kasi siyempre kung mayroong sasabog na bulkan sa ibabaw ng lupa, kung magkukunik ito, magkaroon ng lindol, may tendency na magkaroon ng tsunami. So alert Davao City, dahil itong Mount Apo ay sasabog. Sasabog ito anytime. So sumabog yung Canlaon, sumabog yung Taal, sumabog ang Mayon Volcano. Ito ay magkukunik sa Mount Apo at saka sa Mount Matutum, yung dyan sa malapit sa Jensan, General Santos City. So dito sa Wellington, yung babala ko, diba sabi ko sa inyo, mayroong magaganap na lindol kasi natapos na yung Christchurch earthquake, sumunod ang Kaikoura, next is Wellington. So nagkaroon ng aftershock, 385 aftershock dito sa Wellington, North Island. So kung ito ay aking nakikita noon sa aking panaginip, ito ay November or December na panaginip 2025 na magaganap ang lindol, either gabi o madaling araw. Malakas ito na lindol na tatama sa New Zealand. So ang babala ko ay hindi pa nangyari, pero sa update nila panay ang earthquake sa Wellington, kasi hindi natin masasabi kung anong cause nito. Ito ay tectonic ba or volcano eruption. So madalas ang paglindol ng maliitan 5.0, 4.0, ito ay baka bigla lang lalakas. So sabi ko sa inyo, next is Wellington na magkaroon ng lindol.
Kasi napalibutan ang mga isla-isla kasi yung Wellington puro tubig. Puro tubig, may mga isla-isla. Kasi wala naman dito isla sa North Island kasi buo naman tong lugar na to. North Island is maraming vulkan. Ganun pa man ang Mount Ruapillo at saka Mount Taranaki dito sa New Zealand ay hindi pa sumabog. Pero baka sasabog ito year 2026. Wala man ako nakita na ibang ano pa na mga nangyayari. Yan lang, may mga kunting sunog nagaganap sa Pilipinas. Sa ibang bansa ay starting pa lang kasi ito January pa lang. So wala pa ako nakita sa aking mga prediction, mga babala, mga kung anong mangyayari sa year 2026. Pero ang gira talaga is positive. So kung lalapot ang away sa Middle East, ito ay dandahan na. Nakatakda talaga yan, nasusulat na yan. Nakasulat yan. Dahil ang oil sa Middle East ay mawala, ma-wipe out. Sa patuloy na gulo, mga ulan, bagyo, at nagkaroon din ng mga tornado dito sa North Island, North Island sa New Zealand. So lumalabas ang mga iba't ibang mga kalamidad na hindi natin namamalayan. So dito ngayon, makulimlim ngayon dito sa New Zealand. Manayong makulimlim. So delikado ito, lindol to. Or sama ng panahon. So yun ang nakita ko sa nung na-post ako na nasabi ko naging kulay orange ang kulay ng araw. Hindi naman siya ganun lang siya, normal lang siya na hindi siya normal na pagkasikat ng araw ba. So mayroong magaganap na March 3, another blood moon, year 2026. So kaya ayaw ko na manood ng blood moon. Kasi nung naalala ko nagpasakop ako sa blood moon, ako'y nagkasakit. So hayaan na natin na huwag natin makita, pero ang blood moon kasi iba kasing sign yan eh. Ang blood moon magkakaroon ng sunog, lindol, tsaka bagyo, super typhoon. So mayroon naman bagyo na papasok sa Pilipinas ulit pagkatapos ng ADA. Kalimutan ko lang pangalan. So wala pa naman ako ibang mga pangitain, mga vision, kaya babala o kaya mga prediction. So today is January 18 ba yun? O 18, Sunday. January 18, Sunday dito sa New Zealand. So mag-ingat lang palagi. Lagi magdasal, laging magbalik loob tayo sa ating Panginoon kasi ito'y para naman sa ating kaligtasan ito. So kung matuloy man ang gira na yan, ay wala namang problema dito kasi malayo naman ang New Zealand, pero ganoon pa man, mayroon naman namumuong na impeachment kay PBM dahil sa kung ano na lang kanilang mga pinapataw na hindi naman niya mag-click. Sara Duterte talaga mag-click yan dahil lantaran
ang mga ginagawa. Involved sa pugo, involved sa tinatawag na drugs. Puro paninira. Wala siyang ibang ginagawa. Puro paninira lang. At saka hindi na yan sila makabalik. Taga sa bato. Dahil mag-change ang labanan. Either ito ay Lini or si kapatid ng ating PBBM, si Irene Marcos. Hindi ko alam kung hindi ko lang sure kung may eleksyon pa bang mangyayari. Kung matuloy ang digmaan, ito ay wala nang eleksyon na mangyari. Dahil sabi ng hula ni Nostradamus, PBBM is the last president of the Philippines. Ganon din wala nang presidente na sa Amerika, si Trump lang. Ganon din ang hula ni Nostradamus. Ngayon, parang mabaliktad ang sitwasyon. Instead na ang Russia i-invade ang Ukraine, baka yung Ukraine mag-invade sa Russia, mababaliktad ang sitwasyon. So dito sa Middle East, ang mata ng Amerika ay ang tinatawag na Israel. So ang mata naman ng Amerika dito sa Asia, Japan at saka Philippines. So ang mata naman ng Amerika dito sa Europe ay Ukraine at saka NATO. Pero may posibilidad baka mag-twist, maglabanan ang Europe versus Amerika. So sabi ni Trump, hindi nabuo ang NATO allies kung wala yung Amerika. So hindi ko lang alam kung anong plan nila. Baka ito ay kunwari lang yan na magkakagulo sila, pero hindi yan sila mag-away dahil sa Greenland. Dahil gusto ng Europe, hindi nila makuha ng Amerika ang Europe, ang Greenland. Ayaw nila mapunta kay Trump. So maraming mga Iranian na pabor sa gagawin ng Amerika na para pabagsakin ang Islamic regime. At ito ay gagawin na bagong government, hindi na yung dating government. So maraming matutwist, maraming babagsak na bansa. Ito ay una ay Iran. Pangalawa ay Russia. So panibagong strike ng Ukraine ay ang mga oil facilities ng Israel, ng Russia. So ang pinapunteriya kasi ni Putin yung mga civilian sa Ukraine. Wala namang kinalaman dyan ang mga dapat ang punteriyahin niya ng mga military lang. So dito sa Venezuela ay mayroon pabor sa ginagawa ng Amerika. Dahil nagkaroon sila ng freedom dahil sa talamak ang droga sa Venezuela. So nakuha nila si Maduro. So I don't know who is the next na kukunin ng Amerika. So maraming anggulo. Pero wala pa naman ako nakikita na ibang mga nakikita ko. Yun lang ang landslide, tsaka tsunami, tsaka baha, tsaka bulkan dyan sa Davao, sa Sabog, Mount Apo, or ito ay magkukonek sa Mount Matutum sa South Cotabato ba ito?
So wala pa naman ako ano. So update lang tayo, lagi lang tayo mag-pray at saka magdasal. So tahimik pa lang ngayon kasi January pa lang. So wala pa akong nakita na ibang kakaiba. Pero ganun pa man ay huwag tayo magpakapante kasi alam naman natin na mga tragedya ay kusa lang dumarating na hindi natin alam. So lagi lang magdasal, lagi magbalik loob na tayo sa ating Panginoon. Ako na nagsasabi sa inyo, ang ating Panginoon ay real at totoo. Walang tanging religion na totoo. Basta ang totoo na nagpapako sa krus ang ating Panginoong Hesus. Pero hindi siya ang ipinako sa krus. Isang anyong tao lamang. Kasing hawig na kanyang muka ang nagpapako sa krus. So wala akong ibang ano. Yan lang nakita ko. Meron sa sabog ng bulkan. Yan sa Davao. Mount Apo. At saka ganun pa naman, yung mga nangyayaring mga lindol ay laganap pa rin kasi hindi pa tapos ang restore sa buong bansang Pilipinas. Hindi lamang sa bansang Pilipinas ang restore, bagyo, baha, sunog. Wala pa, meron pang mga sa Asia ay mga ranasan nila ang mga sunod-sunod na mga lindol. At medyo tumahimik ngayon. Ayan, mayroon naman magulo na naman. Kapag tingnan mo, pag walang masyadong away-away o gulo-gulo o mga labanan sa politika o labanan sa mga tinatawag na flood control, di ba medyo tahimik siya. Kapag mag-umpisa na naman ang bangayan ng mga kapwa Pilipino, magkakaroon na naman ng mga lindol, bagyo, baha, sunog, maglalantad na naman ang mga kalikasan. So ito si Chabiet ay patuloy pa rin ang ano, dahil kaya pala galit si Chabiet dahil ang winasak ng ng DPWH ang tinatawag na anong project yan. So basta ano lang, pray lang palagi. So hanggat na walang gulo sa Pilipinas ay tahimik, walang tragedya. Pero pag may gulo na naman, di nagkaunawaan, di nagkaisa mga Pilipino. Nalaganap na naman ang sunod-sunod na lindol, bagyo, baha, sunog, mga bulkan sa ibabaw ng lupa ay muling mabubuhay, muling sasabog, at ang bulkan sa ilalim ng dagat ay muling gigising. Hindi lamang ito sa Asia o sa Pilipinas. Walang exempted to, buong mundo to eh. Nag-umpisa ito year September 21, 2025 sa pagbaba ng ating Panginoong Hesus. So yung hawak ko na cross na itim, yan ay simbolo ng digmaan. Kung babalik na rin bang cross, ito ay bangkaw o sibat o espada. So pwede rin kung pa-plot mo siya, ito aeroplano, digmaan din to. So ganun lang nakita ko, wala pa nang ibang mga nakikita. Yun lamang. So dito na lang at maraming salamat sa pakikinig at panonood. So mayroon akong year 26 na damit. So dito na at God bless sa inyong lahat. Ako'y papasok na sa loob at marami pa akong gagawin, magluluto pa. Kaya may trabaho naman tayo bukas. So bye-bye, God bless sa inyong lahat. At patuloy lang manalangin, magpakumbaba at huwag maging mataas at laging magkaisa para walang kalamidad na nangyari sa ating bansang Pilipinas. Yung bagyo ay salamat sa ating Panginoon na iniwas ang bagyong Ada. Kasi kung pumasok na naman ito sa bansang Pilipinas, sa kalupaan ay sigurado mayroon naman baha na mangyayari kasi ito ay tubig. Ada, basta babaeng bagyo,
tubig ang dala niyan. Babae o sa lalaking bagyo basta nasa super typhoon or category or ano man. Basta lagi lang magdasal, manalangin, at gumawa ng tama at gumawa ng mabuti. Dapat tulungan natin ang ating Pangulong PBM, gawin na natin Prime Minister kaysa marami pa rin hindi pabor, lalo ng mga DDS na mga supporters. Sabi pa nga ni Tatay Digong, nasaan ang utak ninyo eh. So, hindi nyo mapa-impeach si PBM kasi wala ebidensya, kulang. So si PBM nga ang nagsiwalat ng flood control ghost project. Tapos siya pa ipapa-impeach dahil sa mga anomalya ng mga sagaa. Pero inamin na ni Chis Cordero na nag-insert siya ng malaking pera. So kaya po, itong maganda ay pag na-impeach si Sara, pag nakaroon ng pre-trial, lalabas ang baho, lalantad ang mga bank account, saan galing ang pera, sa pogo, sa drugs, at saka bigay ng China, lalantad yan lahat. So yan ang magandang abangan natin na mangyayari. So kung sana lang hindi lang mapatay si Madriaga, kasi pag napatay yan, quits na naman ang kaso ni Sara. Pero maraming nabunyag, maraming nabulgar dahil bagman ni Sara yan, ni Digong. So wala na makabalik na mga Duterte sa pagkapangulo. Dahil mag-twist ang dahil lantaran na, alam na ng taong bayan, wala na, bihira na ngayon mga nagpakalat na naman sila, puro papirma. For what? Yung mga sign o pirma na yan, ano ba yan? So balak pa nila na iwalay ang Mindanao sa Luzon at saka Visayas. So noon pa yan sinasabi, hindi yan mangyari. So dito na lang at ganun pa rin. Mayroong magandang news sa atin na hindi ko lang alam kung ano na ba ang update sa mga langis sa atin sa bansang Pilipinas. Dahil sa patuloy pa rin ang drilling. So abangan na lang natin kung anong mga magandang update. So update ko na lang kayo kung may panibago akong panaginip o kaya aking na vibration o nakikita. So mayroong maganap landslide, tsunami, baha, at saka itong bulkan sa Davao, Mount Apo ay sasabog. So maraming salamat at God bless sa inyo lahat. Bye bye.